Alinsunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole-of-government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you. Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung Habagat, then nagkaroon ng Bagyong Luis, then more Habagat, and then Bagyong Maymay, and then the enhanced Habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now, the next slide. We'll show you again the total affected barangays from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. So the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide will show you, last week malaki pa yan but now our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So hindi yan bababa na lubhang malaki. So right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan, may sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga, in Macabebe, and Bacolor to check on those, and then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagonoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is, sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently,
and in an orderly manner. So I'll give the floor back to Yusek there. Secretary Dizon next. Magandang umaga. So ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, lalo-lalo na sa bandang Quezon City area. No? This morning po nanggaling ako ng Navotas para i-check lang yung Kamanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Kamanava area, pero awa ng Diyos sa Kamanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong 4 na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No, 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No, ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years. No, sinara natin yung mga gaps na yon. No, so nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no, yung malaking navigate. Kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon. No? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta. No? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap, at pagpapagawa ng navigational gate. No? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwalat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente, dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ano lang, hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Kamanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secret, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon. No? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung nakalimutan ko na yung pangalan, yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo,
nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon sa tulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang GR Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, kumbaga, we're not out of the woods yet, no? Nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isastasyon muna natin yung dalawang mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No, and then pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorek na naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita niyo yung GR Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam hanggang 10 truck ang GR Araneta pa lang, siyam hanggang 10 truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 p.m. passable na yung GR Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, and hindi tayo titigil hangga't hindi natin ma-improve pagalo yung sitwasyon natin sa Metro Manila, kasi marami pa ring areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you. Bago tayo dumako sa MMDA at Pag-asa, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Sorry, iikot pa kami. Pupunta pa ng Bulacan tsaka Pampanga. So, Harley Sex, Balbuena please. unang Go tanong. ahead. Hi, good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but Some improvement. Some Yes, sir. Okay. improvement. But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this. Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun. No? Pero ang kabigin-bigin na ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Claire kanina, mabilisang aksyon. Yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades. No? And this is
this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan at bilisan ng pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast tracking the projects. Ang importante lang, tama yung proyekto. And sisigundahan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the President's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs. Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this? Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yon, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang proteksyon. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
ano ba ako? Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Madam. Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam na ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo-lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA admin kay Sec Vince Dizon. Sisigundahan ko yun, no? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun, no? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo-lalo na yung Angat, prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam, na ginawa ng private sector, at least nakakasalo ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight. No? Hindi yan parang sa snap lang tayo ng daliri natin. Bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ang bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM. Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon? So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka-congested lalo na ng Metro Manila. So kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado. Pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGU. So maraming mga planong detention basins, pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito lalo na sa right of way. No? Na-include na po ba ito sa 2027 budget? Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City. Last na lang, sir, kasi nabanggit nyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sa katuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way? Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA. Kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yon. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero step by step ika nga, no? Hindi to one solution all of a sudden mawawala ng baha, walang ganun. Kailangan lang maintindihan natin lahat yun. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good morning, Isaac. Sorry.
May definite date na po ba yung project sa DPWH, ng DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob, and pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST? Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipalakihan, kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimulan na natin. Ngayon lang natin sinimulan yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasya tao dun, kasya, minsan nga, kasya mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalala nyo, binisita namin ni Mayor Isko yan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig. No? So pag napuno na yung mga lumang drainage na maliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Sec, yung mga detention basin na binabanggit niyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding. Yan din yan. Yan din yan. Ang detention basin water impounding, kumbaga parang malaking imbakan yon Po. ng Pero tubig. kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raha Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin? Plano pa rin. So, plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko. Yon, sisimulan na rin natin yon. Yung Raha Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yon. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa. Yun ang problema. Dati meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, yung plano, gawin na lang nating action na. Di ba? Once and for all. Yun ang kabigin-biginan ni Pangulo. Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to? Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba? Under ano po ito Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH. I will find out. No, I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot. So, aagamin ko. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4. Kay Sec. Sec Rex naman. Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong? ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila papauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman, minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDREAM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school.
I think I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDREAM, but patuloy yung discussion doon, and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly, kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many % of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abutin na po next administration? I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them, no, need, kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, like Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may ano yan eh, may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay din yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan. Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po? Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman lahat yan, no? Together with our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So let's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No, kami naman sa DPWH, kung ano kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, and BI, nagko-cooperate lang tayo dyan. Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi po, Zek. Yes, sir. Sir, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba? Or nasa 2027 project? Okay, yung Kalumpit, budget? ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kino-continue na natin yan, tinaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung 3 projects sa barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kalumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kalumpit, no, na may dike na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin, by next year may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa at least sa 3 barangay na yon, sa Calizon, sa Frances at sa Bulusan sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na by the way binisita ng ating Pangulo last year. So nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan kasi mahabang
mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong. Sir, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the ano po. Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH, eh. Di ba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Di ba? Tama lang yun, eh. Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba, nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Diba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, ni General Torre. Walang tigil. No? So, yun lang ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong flood control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay, eh. Kailangan may gagawin na tayo, eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Di ba? Ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Di ba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, di ba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Di ba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Di ba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan. But while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Di ba? Sila may alam eh. Kung anong, halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak. Di ba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinimulan yun. 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin this year matatapos. May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun? Tumaas po ba ng 30%? Definitely, tumaas na yun. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year. Thank you po. Thanks, Sam. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, while nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon, kunin lang po namin yung reaction nyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice
na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po, Hindi sir? ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero walang pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganung mga sinasabi, no? Thank you. Wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Thank you. Secretary Abangan Gatchalian. muna kami. Thank you, Padala akong Secretary. pagkain. Sir. Sige, sir. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa Pag-asa. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 na ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogueo, and Marikina also. So, yun po. Okay, dumako naman tayo sa Pag-asa kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir. Thank you po and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, Pag-asa is monitoring 3 weather systems. Meron tayong 2 low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these 2 low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no. So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward,
ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So kung titingnan din natin yung kahapon yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2, it's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 AM hanggang 8 AM ng kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Ondoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Ondoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Ondoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Ondoy. So yun lang po. Thank you. Okay. Unang tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas? Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah. Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA? Well, may mga well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Ano? Would you say that the MMDA passed the test? We're still here, so I think we have passed the test. But there's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nagre-request kami nag-coordinate kami ng mga libreng sakay through the LGUs at sa mga resources ng ibang mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok na mga, especially mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang color code, ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best yan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA dahil real time po ang aming
pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nag-suspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations. GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test dahil marami po ang, I mean, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery and the saving will not come. Dahil yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public? Naintindihan po namin yon at personal kong nakita kahapon yon dahil ako kahapon nasa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA. Iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda. Pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na, wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, dahil una-una yung traffic lang, yung logistics sa pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talagang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate in the streets. Kaya talagang tanggap namin 'yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga babayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil siyempre, kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas at ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA. Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon, pinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you? Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng, ng conference ngayon. Hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting? Hindi, wala po. Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday? Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung sa ngayon wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin yung kahapon. Pero ang base sa ating data, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays. And same area, sir, like Metro Manila? Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. GM Torre, good afternoon po. Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you. Well, aside sa explanation ng pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water diyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina, sabi ni Sec Vince, sabi niya kanina, yung G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan na ang test natin, how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent nung standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters. Lessons learned, sir, kahapon. So anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit? Yeah, as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa nung nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya, napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV. Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may 3 weather system pa tayo minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon? Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Nico. Balik tayo kay Yusek Claire. Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136. Yes, ma'am.
At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya. Yes, ma'am. Um, Saan 'tong area lang po pwede na kayo makatulong? Metro Manila, ma'am. So kapagka lumagpas na, mahirap na. Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos kung andyan sa directory at nandyan sa ang mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, eh, nako-coordinate naman namin. Halimbawa lang, sir, kayo natawagan, pero, so definitely 'pag sa probinsya 'to hindi na mako-contact yung 136? Nako-contact nationwide, ma'am, kasi landline yun, ma'am, eh. Okay. So halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, Mm. tapos kinontak ko yung 136, magri-ring ba siya? Magre-ring, ma'am. Tapos may sasagot siya? May sasagot. Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya. Pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba? Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga Mm. kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar. Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir? Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, eh, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga, or kailangan ng ambulansya, so we can respond on those matters. Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo? Yes, ma'am. We can, actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag din namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations. Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo diretso or 911? Pwede, una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Mm. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din. Okay. So sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa? Yes. Opo. Okay. Ang MMDA kasi, kung halimbawa nasa area of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am. Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911 Or or 136. 136. Yes, ma'am. Okay po. O yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong. Yes, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicolas Torre III, and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services, Sir Roy Badilla. Maraming salamat po. Mark, sabi niya, pasubukan mo, sir, patawagan ng 136. Actually, na-proven na siya nung tinawagin yung huli kayo nandito. Yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am.